Welcome back dito sa channel natin. Magbibigay na naman tayo ng latest update sa iba't ibang mga project na ginagawa ngayon dito sa Maynila. Dadaan muna tayo dito sa loob ng Arroceros Park. Ongoing na nga na ginagawa sa ngayon ang Pasig River Urban Development Project, isang malawakang proyekto ng iba't ibang ahensya ng gobyerno na layunin ay linisin at pagandahin ang iba't ibang mga lugar along Pasig River. Andito tayo ngayon sa pinakaunang Esplanade Project na natapos na dito sa likod ng Arroceros Park. Ayon pa nga sa latest update na nakalap natin, magiging loop o magiging paikot dito sa Maynila ang iba't ibang mga project along Pasig River katulad ng mga Esplanade, Riverside Park at marami pang iba. Ang alam ko may isa pang Esplanade Project dyan na itinayo malapit dyan sa Ayala Bridge. Parang ganito din. Tapos na yata yan pero hindi pa binubuksan sa ngayon. Anyway, nasa 26 kilometers na selected areas along Pasig River ang tatayuan ng iba't ibang urban development project. Ito na nga ang phase 1 na ginagawa na ngayon sa Maynila. Kasama din sa Pasig River Urban Development Project ang pag-improve sa Pasig River Ferry Service. Nakaplano na bumili ng mga bagong ferry boats at magtatayo ng 3 pang bagong istasyon ng Pasig River Ferry, isa sa Intramuros sa Bridgetown sa Pasig City at isa naman sa Marikina City. Samantala pinag-aaralan naman ngayon kung pwede ba na i-extend pa ang Pasig River Ferry Service hanggang Manila Bay at Laguna Lake. Isa sa mga proyekto na gagawin dito sa Maynila ang River Lane Bridge. Medyo matagal na nasimulan ang proyektong yan at ngayong 2024 mukhang itutuloy na nga at tatapusin na ang proyektong ito. Ang magiging plano pala dito sa Maynila, mula dito sa Arroceros Park magiging interconnected na ang mga pasyalan along Pasig River. Diretso na yan mula dito hanggang sa Loton, pamuntang Intramuros. Tatawid naman sa kabila sa Binondo, Escolta at dito sa Quiapo. Sa may Quinta Market kaya nga ipinatayo ang pedestrian bridge na yan na magiging tawiran ng mga tao patawid dito sa kabila sa may Loton. By the way, wala namang gagastusin ng gobyerno dahil pinondohan ito ng mga kilalang malalaking negosyante dito sa ating bansa. Hindi ko lang alam kung babaguhin din ba ang disenyo ng Esplanade Project dito sa likod ng Arroceros Park na natapos na. Katulad ng Esplanade Project doon sa likod ng Manila Central Post Office Building, napatapos na rin yon at ganyan din ang design pero biglang binago at mas maganda na nga ngayon. Mamaya pupunta tayo doon. Ang proyektong itatayo dito ay isang world-class na pedestrian bridge at marami pang nakaplano na mga pedestrian bridge na itatayo sa iba't ibang lugar sa Maynila crossing Pasig River. Magiging mas madali ng pagtawid mula dyan sa Loton patawid dito sa kabila sa may Quiapo na hindi na kailangan pang umakyat dito sa taas sa Quezon Bridge na sobrang dumi, mabaho, maraming tae at basura. Dapat isarado na yung pedestrian walking area dito sa Quezon Bridge kapag natapos na ang proyektong yan.
So ayun guys, mukhang mabagal pa rin yung progress dito sa tinatayo na River Lane Bridge. Akala ko kasi magtutuloy-tuloy na dahil meron na nga mga workers na gumagawa dyan, ilang linggo na ang nakaraan. Anyway, yan pa rin ang progress ng River Lane Bridge sa ngayon. Balik na lang ulit tayo dito sa susunod. Puntahan naman natin yung iba pang mga project dito sa Manila. Andito naman tayo ngayon sa May Binondo. Ito na ang progress sa bagong tourist attraction na tinatayo dito, ang Canal Bridge at Pagoda Temple Project. Isa itong maduming estero dito sa Binondo na pinapaganda ngayon at tinatayuan ng isang bagong project. Yung magkabilang side ng estero, nilagyan ng fence na may mga Chinese characters at statue. Ito na yung maliit na bridge na nagko-connect sa magkabilang side ng estero. Tapos na to at ginagawa na lang ngayon yung fence. Bumilis na yung progress sa proyektong ito sa pagpasok ng 2024. Last week lang ay hanggang dito lang yung fence. Pero sa ngayon, umabot na ito hanggang doon sa dulo. Ayon pa sa render ng proyektong ito, dito naman itatayo ang Pagoda Temple. Pero sa ngayon wala pa. At dito sa kabila, lalagyan din niya ng fence sa magkabilang side ng estero. Abangan pa natin kung matutuloy pa ba na itayo ang Pagoda Temple dito sa kabila. Napaka-detalyado itong mga carved art dito sa fence. Pati na yung mga statue, iba't iba rin ang itsura. Ayon pa sa design ng proyektong ito na nakita natin online, magkakaroon pa ng dalawang arko dito sa harap. Siguro naman lilinisin nila yung tubig dito sa kanal, mabaho pa rin eh. Anyway, move on naman tayo sa iba pang project na ginagawa ngayon dito sa Maynila. Hanggang dito sa Binondo, aabot din ang Pasig River Urban Development Project.
Dapat isarado nila itong gilid ng tulay, maraming tumatae. Magtatayo pa dito sa Intramuros ng bagong Pasig River Ferry Station. At doon naman sa may Escolta, isang bagong floating market ang itatayo dyan. Ang ganda na ng Binondo Riverside sa ngayon. Talagang tuloy-tuloy na ang progress dito sa lugar na ito. Dito naman sa Intramuros area, ongoing pa yung itatayo na Pasig River Esplanade. Sa tingin ko dito rin siguro itatayo yung Pasig River Ferry Station. So ayan guys, ang ganda na nga dito sa Pasig River Esplanade Project na natapos na. Dito yan sa likod ng Manila Central Post Office Building. Naging popular na bagong tourist attraction na nga itong bagong Esplanade Project. Simula pa lang ito ng Pasig River Urban Development Project at marami pa mga proyekto na itatayo sa mga susunod na buwan. Isa pang proyekto na inaabangan natin ang rehabilitation naman ng Manila Central Post Office Building. Magiging bagong tourist attraction naman ang Post Office Building kapag nasimulan na ang rehabilitation na gagawin dyan. Andito naman tayo ngayon sa Rizal Park kung saan meron din ginagawa na major rehabilitation project. So ayan guys, ito na yung latest progress sa ginagawang rehabilitation. May mga bago ng kalsada dito, nilagyan na rin ng mga lamppost. Connected na yung magkabilang side ng park dahil sa mga bagong kalsada na diretso na sa magkabilang dulo. Dati ay nakabukod yung mga yan. Ito na yung dating Children's Park na malapit sa National Museum. Napakaganda na dyan. At dito naman sa side na to, may bagong mga structure na rin na itinayo at malapit na rin matapos yung mga bagong kalsada. Magiging mas maluwag na yung Rizal Park kapag natapos na yung rehabilitation project. Abangan pa natin sa mga susunod na update kung ano pa mga proyektong itatayo dito sa bagong Rizal Park. Ano masasabi nyo sa iba't ibang mga proyekto na ginagawa ngayon dito sa Maynila? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon.
Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment, at subscribe. Thank you for watching.